Hello mga kabalitutok. So folks, ang pag-usapan natin ngayon ay ang pinupush ni Senator Raffy Tulfo na magkaroon ng CCTV sa mga barko dahil nga dumadami ang nawawalang mga marino. Lubos na ikinabahala ng Senate Committee on Migrant Workers Chairperson na Senator Raffy Tulfo ang kaso ng seafarers na nawawala habang naglalayag. So, dumarami na nga talaga, no? Kaya nga nung March 6, sa pagdinig ng komite, ay hiningan agad ng update ni Senator Raffy Tulfo si Department of Migrant Workers Chairperson na si Henry Kakdak ng update. Kasi nga, ang tagal nang nawawala nung seafarers, but then wala pang nare-resolba. Kabilang dito sina Ralph Anthony Bobiles na nawala noong December 5, 2024. Jimbo Kadunong noong August 31, 2024. At Vincent San Diego noong June 16, 2023. Patatandaan nyo, no, isa sa sobrang viral na cases sa Raffy Tulfo in action dati ay ang case ni Marnel Bulahan. So, siya yung nawawalang seaman. Pag tinype nyo, Tulfo nawawalang seaman, lilitaw yun. As in, sobrang viral yun. Taga-copy siya. Although, hindi naman siya sa boat na wala. But still, yun yung medyo maiisip nyo talaga eh. Kapag pinagdugtong nyo yung pangalang Raffy Tulfo, yan, nawawalang seaman. So, ibig sabihin, hindi lang dahil uso yung issue. Kaya siya concerned. But dahil before pa lang, concerned na talaga si Senator Raffy Tulfo sa nawawalang seafarers. Also, actually, anyone na nawawala. Because, grabe, no? Sobrang lala nun yung biglang may mawawalang mahal mo sa buhay. And I'm sure he can really relate kasi he's such a family man. So, yung kay San Diego, ayon kay Kakdak, patuloy pa rin yung investigation nun, kahit na halos 2 years nang nawawala. Samantala, si Jeric Bueno na nawala noong February 22, 2025 ay na-recover na yung mga labi niya. Pero, iniintay pa ng Department of Migrant Workers yung resulta ng autopsy. Binigyan din ni Senator Raffy Tulfo ng mapapabilisan ang paglutas sa mga ganitong kaso kung merong CCTVs na naka-install sa important na mga bahagi ng barko, kagaya ng railings, cabins, exit portals, entry points. Sumang-ayon si Secretary Kakdak kay Senator Raffy Tulfo, pero umamin siya na magkakaroon ng challenge na obligahin ang foreign flagged vessels na ipatupad yung ganito kasi nga hindi naman sakop ng jurisdiction natin. In short, mahirapan tayong obligahin sila magkaroon ng mandatory CCTV cameras. Sinabi ni Senator Raffy Tulfo na ito nga yung dahilan kaya porsigido siyang maka-attend ng International Convention ng SOLAS or Safety of Life at Sea ng International Maritime Organization para nga mailatag yung mga rekomendasyon niya. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa pangkalahatan na safety ng seafarers. Kabilang na nga dito yung pag-oobliga sa lahat ng foreign vessels sa papasok sa Pilipinas na maglagay ng CCTV cameras sa important na mga bahagi nila. Gayunpaman, inobliga ni Senator Raffy Tulfo ang Marina or Maritime Industry Authority na maglagay ng CCTVs sa barko. So, utusan actually yung domestic vessels natin na maglagay ng CCTV sa barko dahil sakop naman ito ng ating batas. Yung Marina naman, nangako sila agad na magpapalabas na ng Memorandum Circular. Kinalampag din ni Senator Raffy Tulfo ang DMW tungkol sa tumataas ng kaso ng seafarers o OFW natin na nagtatrabaho sa mga barko na nadadiagnose na may mental disorder. Dahil nga mahirap ang trabaho nila tapos malayo pa sila sa pamilya nila. So patong-patong na, 'di ba? Umabot na sa 189 ang diagnosed cases mula 2018 up to 2022 na data. Ayon ito sa National Maritime Polytechnic sa Pilipinas. Kaya binungkahi ni Senator Raffy Tulfo na siguraduhin may psychologist o counselor na matatakbuhan ang seafarers sa barko kapag meron silang problema para makagaan-gaan sa loob nila at para nga hindi magkaipon-ipon, leading to
a mental disorder. Inirekomenda din ni Senator Raffy Tulfo na bago umalis ang mga marino ay dapat bigyan sila ng emergency medical kits na naglalaman ng mga gamot na pwede nilang gamiting pampatulog or antidepressants. Yung over-the-counter lang, syempre. Nangako si Secretary Kakdak na aaksyonan niya ang lahat ng mungkahi ni Senator Raffy Tulfo.